Ang kwentong ito ay isang kathang-isip na base sa mga alamat at paniniwala ng mga Pilipino ukol sa mga aswang at kababalaghan. Layunin nitong magbigay aliw, kilabot at aral sa mga mambabasa. Anumang pagkakatulad sa totoong tao, lugar o pangyayari ay hindi sinasadya. Hinihikayat ang mambabasa na ituring ito bilang bahagi ng mayamang imahinasyon at kulturang Pilipino. Sa isang liblib na baryo sa paanan ng Bundok Kabalyo, matagal nang pinaniniwalaang may nililihim na kasaysayan ang mga matatanda. Mula sa panahon ng kanilang mga ninuno, may isang propesya na pilit tinatago, isang dalagang isisilang na may kakaibang kapalaran, ang magdalantao ng isang nilalang na hindi bahagi ng daigdig ng tao. Ang baryong ito ay tinatawag na San Ambrosio, payapa sa panlabas, ngunit may kakaibang lamig tuwing sasapit ang gabi. Dito nakatira si Mang Idro, ang pinakamatandang albularyo na nabubuhay pa mula pa sa panahon ng Hapon. Siya ang tagapagtago ng propesya na matagal nang itinala sa isang sinaunang aklat na gawa sa balat ng hayop at tinahi ng buhok ng isang engkanto, ayon sa sabi-sabi. Sa kanyang kubo na napapalibutan ng halaman at halamang gamot, palihim niyang binubuklat ang aklat tuwing gabi. Minsang isinumpa ng kalikasan, ang aklat ay binubuksan lamang kung may matinding senyales na paparating at isang gabi, iyon nga ang kanyang nakita. Sa langit, may 2 buwan na tila nagsasalubong. Isa itong masamang palatandaan. Agad niyang binuksan ang aklat at lumabas ang iisang pangalan, Lika, ang batang ipinanganak na may markang itim sa batok. Si Lika ay anak ni Aling Fidelina, isang tahimik ngunit kilalang hilot sa baryo. Mula nang isilang si Lika, marami na ang naniniwalang may dala itong misteryo. Bata pa lang siya ay mahilig na siyang tumingin sa buwan, parang may hinahanap. Kapag siya'y umiiyak, nagiging malamig ang paligid. Kapag siya'y natutulog, may mga pusang itim na nagtitipon sa bubong ng kanilang bahay. Hindi ito itinapat ng kanyang ina. Pinangako ni Aling Fidelina kay Mang Idro na hindi niya kailanman sasabihin kay Lika ang totoo. Ngunit hindi nila alam, may mga mata nang nagmamatsyag, mga nilalang ng dilim, naghihintay ng tamang panahon upang siya ay angkinin. Sa edad na 7, muntik nang madukot si Lika ng isang pulubi na hindi nila kilala. Pero sa oras na hinawakan siya nito, nasunog ang kamay ng pulubi at napasigaw sa kirot. Tumakbo ito sa kakahuyan at hindi na muling nakita. Sa edad na 12, nagkasakit si Lika nang hindi maipaliwanag. Halos 1 buwan siyang nilalagnat at may mga panaginip na laging may pulang mata sa kanyang isipan. Sa gitna ng kanyang panaginip, palagi siyang tinatawag sa isang madilim na altar kung saan may boses na paulit-ulit na sinasabi, ikaw ang pinili. Sa iyo manggagaling ang bagong lahi. Dahil dito, lalong natakot si Aling Fidelina. Dinala niya si Lika kay Mang Idro upang humingi ng gabay. Ngunit hindi na siya pinayagan ng matanda. Hindi mo na siya maililigtas. Kundi natin paghandaan, ang baryo natin ang magiging sakripisyo, bulong nito. Mula noon, tahimik na silang namuhay. Inilayo sa mata ng publiko si Lika. Ipinagbabawal siyang lumabas kapag kabilugan ng buwan. Pinapaliguan siya ng tubig na hinaluan ng ugat ng anahaw at pinatutulog sa banig na may binordang anting-anting. Subalit ang kapalaran ay hindi maaaring takasan. Sa kanyang 18 kaarawan, nagpakita sa kanya ang isang panaginip, isang lalaki, matangkad, maputla, at may mga matang kumikislap na pula. Tinawag siya sa pangalan at sinabing, malapit na. Sa iyo manggagaling ang anak ng dilim. Hindi pa man niya naintindihan ang kahulugan nito, nararamdaman na niya ang pagbabago sa kanyang katawan. Ang kanyang balat ay tila nag-init tuwing sasapit ang dilim. May mga salitang hindi niya alam ngunit bigla na lamang niyang nasasambit. Muling binuksan ni Mang Idro ang aklat. Ang propesya ay kumpleto na, kapag ang buwan ay dumalawa sa kalangitan, at ang dalagay 18, magsisimula na ang pagbubuntis ng kadiliman. Magsisimula na ang ikot ng tadhana. Hindi na ito maiiwasan. At sa gitna ng katahimikan ng San Ambrosio, may nilalang nang gumagalaw sa anino. Hinihintay si Lika. Hindi para siya'y mahalin, kundi para siya'y gamitin. Pagsapit ni Lika sa edad na 18, tila naging mas kakaiba ang kanyang mundo. Habang ang ibang kababaihan sa kanilang baryo ay abala sa pag-aayos ng buhok, pagpili ng tamang kasuotan, at pangarap na makapagtapos sa Maynila, si Lika naman ay lumalalim sa katahimikan. Hindi siya palakibo, pero hindi rin siya mahiyain, bagkus, tila ba may bumabagabag sa kanyang diwa na siya lang ang nakararamdam. Tuwing kabilugan ng buwan, siya'y nananaginip. Hindi basta panaginip na lumilipas sa paggising.
Ito'y mas matindi, mas matingkad, at tila nararamdaman pa rin niya ang mga damdaming dala nito kahit sa araw. Sa kanyang panaginip, palagi siyang nasa gitna ng isang kagubatan, madilim, malamig, at puno ng bulong ng mga kaluluwang hindi matahimik. Sa dulo ng kagubatan ay may altar na yari sa lumang bato, nababalutan ng mga baging na pula. Sa likod nito'y isang nilalang na hindi lubos makita, ngunit malinaw ang pulang mata nito, at tinatawag siya. Lika, isang gabi, gumising siya na may dugo sa kanyang palad. Wala siyang sugat. Wala ring sugat ang kanyang ina. Nagtaka siya, ngunit hindi na niya ito kinuwestiyon. Kinabukasan, nagsimulang mag-iba ang pakikitungo sa kanya ng mga hayop sa paligid. Ang mga pusa'y lumalapit sa kanya at yumuyuko. Ang mga aso, kung hindi tumatahol ng ubos lakas, ay tahimik na tumatakbo palayo. Ang kanyang mga kaibigan sa baryo, sina Minda at Jessa, unti-unting lumayo sa kanya. Ayon sa mga ito, tila ba laging may malamig na hangin tuwing kasama siya, at minsan, may nararamdaman silang parang may ibang presensya kapag sila'y nag-uusap. Lika, may nararamdaman akong kakaiba sa'yo, ani Minda minsang magkaklase sila sa baryo. Ano bang ibig mong sabihin, balik niya, sabay iwas ng tingin. Parang hindi ka na si Lika. Ibang-iba ka na. Hindi lang sa kilos pati sa mata mo. Parang hindi ka na tao. Nasaktan si Lika sa mga salita. Pero sa loob-loob niya, alam niyang totoo ito. Kahit siya, hindi niya na naintindihan ang sarili. Minsang siya ay naglalakad sa tabing ilog, hindi sinasadyang natisod siya, at ang kanyang kamay ay nasugatan. Subalit sa loob lamang ng ilang segundo, ang sugat ay nagsara, walang kahit anong bakas. Doon niya tuluyang kinumpirma sa sarili, may kakaiba na sa kanya. Sa panahong iyon, muling lumapit si Mang Idro sa kanyang ina. Faidlina, wika niya, hindi mo na siya mapipigilang malaman ang totoo. Handa na ang katawan niya. Ang kaluluwa'y nilulumpo na ng sumpa. Hindi, mariing tugon ni Aling Faidlina. Anak ko siya. At kahit ano pa ang propesya, hindi ko hahayaang gamitin siya ng mga nilalang na iyon. Ngunit hindi na sapat ang paniniwalang iyon. Muling na naginip si Lika. Ngayong gabi mas malinaw. Nasa gitna siya ng isang ritual. Nakapalibot sa kanya ang mga nilalang na may matatalim na kuko, mahahabang dila, at mata ng apoy. Sa gitna ng mga ito ay si Silvino, isang lalaking ngayon niya lamang nakita, ngunit pakiramdam niya ay kilala niya na mula pa sa unang panaginip. Ang kanyang mukha ay maputi, ang buhok ay maitim at mahaba, at ang mga matay lumiliyab sa pulang apoy. Malapit na, Lika, sambit nito habang naglalakad papalapit sa kanya. Ikaw ang magiging ilaw ng lahi namin. Sa iyo magmumula ang bagong anak ng gabi. Pagkagising niya, nanginginig siya at basang-basa ng pawis. Humihingal siya na parang tumakbo mula sa isang bangungot na hindi makatakas. Sa tabi ng kanyang kama ay may mga bakas ng paa, maliit, basa, at tila gawa sa putik. Ngunit hindi umulan ng gabing iyon. Lalong kinilabutan si Lika. Kinaumagahan, dumating sa baryo ang isang estrangherong lalaki. Matangkad. Maputla. Nakaitim. Nakasuot ng sombrero na bahagyang natatakpan ang kanyang mukha. Nagpakilalang si Silvino, isang manlalakbay na naghahanap ng panibagong simula. At nang mag-cruise ang kanilang landas ni Lika sa palengke, parang huminto ang oras. Pareho silang hindi nakagalaw. Nagkatitigan. Nagkakilala. Kahit hindi pa nagkikita kailanman. Nang gabing iyon, walang panaginip si Lika. Pero sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng masidhing pagnanasa, hindi lamang pisikal, kundi espiritual, na muling makita si Silvino. At sa di kalayuan, sa gitna ng dilim, isang nilalang ang ngumiti sapagkat nagsimula na ang pagsasanib ng dalawang kapalaran. Ang baryo ng San Ambrosio ay isang tahimik na lugar, laging pinupuno ng amoy ng nilulutong kamote, tilaok ng manok, at huni ng mga kuliglig sa gabi. Pero isang umaga, isang kakaibang enerhiya ang bumalot sa paligid, na para bang may dumaang aninong malamig sa balat at mahirap ipaliwanag. Dumating ang isang estranghero. Tahimik. Matangkad. Maputla. Sa unang tingin, hindi siya karaniwang manlalakbay. Siya si Silvino, isang lalaking may malalim na tinig at mga matang tila sumisilip sa kaluluwa. Suot niya ang isang lumang coat na may palamuting kahawig ng sinaunang simbolo ng mga lumang kulto, at palagi siyang may daladalang itim na baston na may ukit ng buwan sa tuktok. Nagsimula siyang manirahan sa lumang bahay sa gilid ng gubat, ang dating bahay ng isang albularyong misteryosong nawala 3 taon na ang nakaraan.
Hindi nagtagal, napansin ng mga taga-baryo ang kakaiba sa kanya. Hindi siya pumupunta sa simbahan. Hindi rin siya mahilig makihalubilo. Ngunit may mga pagkakataon na makikitang nakatayo siya sa tuktok ng burol tuwing dapit hapon, nakatingin sa araw habang unti-unti itong nilalamon ng gabi. May mga batang nagsasabing nakita nila siyang naglalakad sa gitna ng gubat kahit hating gabi. Ngunit ang pinakamapanganib na senyales nang makilala siya ni Lika. Isang hapon, sa palengke, tumigil ang mundo nang magtagpo ang kanilang mga mata. Para bang dalawang makapangyarihang enerhiya ang nagtagpo, isa ng kadiliman at isa ng dalisay na kaluluwa. Walang imik. Walang salita. Pero parehong alam nila, kilala nila ang isa't isa. Hindi dahil sa nakaraan, kundi dahil sa kapalarang hindi pa nangyayari. Kinagabihan, hindi mapakali si Lika. Napapanaginipan na naman niya ang altar sa kabubatan, at sa gitna nito ay si Silvino, nakasuot ng itim at may hawak na kutsilyong tila sinasangla ang kanyang kaluluwa. Ngunit sa kabila ng takot, may bahagi sa kanyang puso ang hindi tumatanggi sa presensya ng lalaki. Ito ba'y isang sumpa o isang inaasam na paglalapit? Sa mga sumunod na araw, tila sinadyang lagi silang nagkakasalubong. Minsan sa ilog, minsan sa tindahan, minsan sa harap mismo ng kanilang bahay. Lagi siyang magalang, mabait at mahinahon. Ngunit sa bawat ngiti ni Silvino may itinatagong lihim. Para bang sinusukat niya si Lika. Hindi ka taga rito, di ba? Tanong ni Lika sa kanya minsang nagkasabay sila sa harapan ng kapilya. Hindi. Pero narito ako dahil sa'yo, tugon nito, diretsyo ang tingin. Ha? Anong ibig mong sabihin? Gulat ni Lika. Matagal na kitang hinahanap. Sa panaginip. Sa panahong hindi mo pa ako nakikilala. Sa bawat gabing ikaw ang laman ng gabi ko, bulong ni Silvino na nagpadaloy ng kuryente sa katawan ni Lika. Simula noon, naging madalas ang pagkikita nila. Hindi man ito inaasahan, tila hinihila sila ng lakas na higit pa sa kanila. Ngunit hindi ito lingid sa kaalaman ng mga matatanda. Si Mang Idro ay muling bumisita kay Aling Fidelina. Dumating na siya. Ang lalaking mula sa propesya. Iyon ang tatay ng batang ipagbubuntis ni Lika. Hindi tao. Hindi rin hayop. Kundi nilalang ng dilim. Kailangang putulin ang ugnayan habang may panahon pa, babala ng matanda. Pero huli na. Isang gabi, hindi na umuwi si Lika. Natagpuan siya ng kanyang ina kinabukasan, nakaupo sa ilalim ng punong balete, nakatingin sa walang anino, may luha sa kanyang mga mata. Nang tanungin siya kung anong nangyari, wala siyang maalala, maliban sa isang bagay, Mama, may tinig na bumubulong sa akin. Sinasabi niyang ako ang ina ng susunod nilang lahi. Habang ang baryo ay abala sa kanilang pang-araw-araw na gawain, isang mas matinding puwersa ang nabubuo sa kakahuyan. Si Silvino, sa kabila ng anyong tao, ay lumalapit na sa tunay niyang layunin ang pagsanib kay Lika upang mabuo ang anak ng kadiliman. Dahil ayon sa propesya, hindi siya maaaring manganak sa karaniwang paraan. Ang pagsanib ay isang ritual, isang pagsuko ng kaluluwa, isang pagtanggap sa liwanag ng dilim. At sa loob ng kanyang lumang bahay, nagsimula ng mag-ipon ng mga anting-anting, dahon ng kamangyan at dugo ng mga hayop si Silvino. Ang altar ay muling binubuo. At sa gitna nito, isang kwadro ni Lika, nasa sentro ng lahat ng ritual. Hindi niya na kailangan si Lika para mahalin, kailangan niya ito upang isilang ang susi ng muling pagbabalik ng kanilang lahi. Dumating ang gabi ng takip silim. 13 gabi mula nang dumating si Silvino sa baryo ng San Ambrosio. Sa mga oras na yon, hindi pangkaraniwang katahimikan ang bumalot sa buong kapaligiran. Walang huni ng kuliglig, walang alingawngaw ng aso. Ang mga lampara sa mga bahay ay tila nanginginig sa hangin, at ang buwan, malaki, pulang-pula, at tila nagbabantang lumamon sa langit. Si Lika ay hindi mapakali. Sa buong araw, may pakiramdam siyang tila may tumatawag sa kanya. Isang bulong mula sa kakahuyan, isang sigaw na hindi marinig ng ibang tainga. Sa kanyang dibdib ay naroon ang kirot na hindi malaman kung pag-ibig, takot, o panawagan ng mas mataas na kapangyarihan. Nagdesisyon siyang sundan ang boses. Bitbit ang munting ilawan, naglakad siya palabas ng bahay, hindi nagpapaalam. Sa kanyang landas ay naroroon ang mga pusang itim na tila gabay sa kanyang paglalakbay. Tumawid siya sa makipot na daan patungong gubat, sa lugar kung saan pinaniniwala ang may altar ng mga matandang espiritu. Sa gitna ng gubat, nakita niya si Silvino, nakatayo sa gitna ng hugis bilog na altar na napapalibutan ng mga kandilang itim.
Sa bawat kandila ay may dugo, dugo ng mga hayop, ngunit may isa na may naiibang sinag, dugo ng tao. Silvino, mahina niyang usal, nanginginig ang boses. Handa ka na, Lika, wika ng lalaki, mababa at malamig ang tinig. Anong ibig mong sabihin? Ito na ang gabi. Ang gabi ng pagsanib. Ang gabi ng paglikha ng anak ng dilim. Hindi makapagsalita si Lika. Ngunit sa loob ng kanyang isipan, tila may dalawang tinig na nagtutunggali, isa ang nagsasabing tumakbo, isa ang nagsasabing magtiwala. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, lumapit siya. Parang hinihila siya ng lakas na wala siyang kontrol. Sa bawat hakbang, parang may puwersang nagtutulak sa kanya, papalapit sa gitna ng altar. Itinaas ni Silvino ang kanyang baston. Isang sinag ng asul na apoy ang lumabas mula rito at pumaligid sa altar. Sa sandaling iyon, parang huminto ang oras. Ang mga punong kahoy ay yumuko. Ang mga hayop sa kagubatan ay nagsitakbo. Ang hangin ay bumigat. Sa ngalan ng sinaunang dugo, sa ngalan ng lahing itinatwa ng liwanag, iniaalay ko ang katawan ng babaeng ito para sa pagbubuntis ng bagong nilalang, sigaw ni Silvino. Hindi. Hindi ito ang gusto ko, sigaw ni Lika, pero huli na. Mula sa lupa ay lumabas ang ugat na tila may buhay, binalot ang kanyang mga paa, kamay, at baywang. Itinaas siya sa gitna ng altar na parang handog. Ngunit bago tuluyang magsimula ang ritual, may kumislap sa di kalayuan, isang liwanag na tila kumokontra sa dilim. Si Mang Idro, bitbit ang sinaunang aklat ng mga albularyo, kasama ang dalawang matandang manggagamot mula sa kabilang baryo. Sa kanilang mga kamay ay may hawak na bato ng liwanag, at sa kanilang dibdib ay nakasulat ang mga sinaunang dasal. Silvino! Hindi pa huli ang lahat, sigaw ni Mang Idro. Matanda ka na. Panahon na para ang dilim ang maghari, balik ni Silvino, sabay labas ng itim na apoy mula sa kanyang baston. Nagsimula ang labanan, liwanag laban sa dilim, dasal laban sa orasyon. Sa gitna ng kaguluhan, si Lika ay lumulutang sa ere, habang ang kanyang katawan ay unti-unting nababalutan ng simbolo ng aswang, itim na marka sa kanyang balikat, sa kanyang tiyan, at sa kanyang leg. Ngunit bago matapos ang ritual, isang bagay ang hindi inaasahan, umiiyak si Lika. Hindi ng takot, kundi ng paghihinagpis. Mula sa kanyang puso ay lumabas ang tinig ng panalangin. Hindi dasal ng albularyo, kundi dalisay na panawagan mula sa isang pusong ayaw magpadilim. Kung ako ang susi ng dilim, ako rin ang pipili ng liwanag. Sa isang iglap, pumutok ang liwanag mula sa kanyang katawan. Ang mga ugat ay nasunog, ang altar ay nabiyak, at si Silvino ay tinamaan ng liwanag sa dibdib. Napasigaw siya, at sa kanyang huling sigaw, bumalik ang kanyang anyo, isang nilalang na kalahating tao, kalahating demonyo. Nagsimulang masunog ang kanyang balat hanggang sa maging abo. Nang magising si Lika, siya'y nasa bisig ni Mang Idro. Umiiyak siya, nanginginig, ngunit buhay. Ngunit sa kanyang tiyan naroon ang marka. Buhay pa rin ang binhi ng gabing iyon. Buhay ang nilalang. At siya ang magiging ina nito. Hindi pa tapos ang lahat. Tahimik ang kanyang pag-uwi, ngunit sa kanyang mga mata ay naroon ang puwersang hindi maitatanggi, isang pagsanib ng takot, pagkalito, at isang hindi maipaliwanag na koneksyon sa kanyang sinapupunan. Habang ang buong baryo ay unti-unting nalalantad sa malamig na hangin ng mga susunod na gabi, napansin ng mga taga-baryo ang pagbabago kay Lika. Hindi pa man lumilipas ang isang buwan mula sa ritual, nagsimula na siyang magbuntis, ngunit ang pagbubuntis ay mabilis, masyadong mabilis. Sa loob ng 3 linggo, tila 5 buwan na ang laki ng kanyang tiyan. Hindi ito normal, sambit ni Aling Fidelina, habang hawak-hawak ang kanyang anak sa hating gabing iyak. Mama, ang anak ko, hindi siya tumitigil sa paggalaw, parang may kuko sa loob, iyak ni Lika. Habang lumalalim ang gabi, lalong lumalakas ang sintomas ng kanyang pagbubuntis. Sa tuwing kabilugan ng buwan, nakakaramdam siya ng sobrang sakit sa tiyan, parang may humahagod ng kutsilyo mula sa loob. At sa kanyang mga panaginip, laging bumabalik si Silvino, ngayon ay abo, ngunit ang kanyang boses ay naririnig pa rin. Hindi mo na ito matatakasan, Lika. Ang sinapupunan mo ay lagusan. Ang katawan mo ang templo ng pagbangon ng lahi ko. Dahil dito, nagpasya si Aling Fidelina na dalhin si Lika sa mga natitirang albularyo sa kalapit baryong Bagumbayan. Doon nila sinuri ang katawan ni Lika. Ngunit laking gulat nila nang sabihin ng albularyo, hindi siya buntis sa tao kundi sa isang halimaw. Ang kanyang sinapupunan ay ginawang sisidlan ng nilalang na may 4 na kaluluwa, 2 ng dilim, 1 ng hayop, at 1 ng tao.
Habang ito'y nangyayari, napansin ng mga taga-baryo ang kakaibang pangyayari. Tuwing gabi, may mga hayop na nawawala, manok, baboy, at maging mga aso. Sa mga bakuran ay natatagpuan ang mga butot balat. Sa gabi, may umuungol sa kagubatan. Ang mga bata ay binabangungot. At ang hangin ay may amoy ng dugo. Galing ito sa bata sa sinapupunan, sambit ni Mang Idro. Buhay na siya. Gumigising tuwing gabi. Nagugutom. At ang katawan ng ina ang siyang pintuan. Sa panahong ito, si Lika ay tila nawawala na sa sarili. Hindi na siya kumikibo. Hindi na siya natutulog ng tuloy-tuloy. Sa kanyang mga mata ay may aninong gumagalaw. Minsan, bigla na lang siyang naglalakad papunta sa gubat, kahit 3:00 ng madaling araw. Isang beses, nakita siya ng kapitbahay na nakatayo sa gitna ng maisan, nakatingala sa buwan, habang umaawit ng kakaibang wika, hindi Tagalog, hindi Latin, kundi tunog na malaorasyon ng mga sinaunang nilalang. Pinilit siyang ipahinga ni Aling Fidelina. Ibinilanggo siya sa loob ng silid, pinalibutan ng asin, bawang, at dasal. Ngunit wala na ring bisa ang mga ito. Tuwing gabi, ang kanyang tiyan ay kumikibot. At ang bata sa loob niya, tila nagmumulto sa kanyang kaluluwa. Isang gabi, habang mahimbing ang lahat, lumindol ng bahagya. Akala ng mga tao ay karaniwang pagyanig lamang. Ngunit ang totoo, iyon ay senyales ng pag-unlad ng nilalang sa sinapupunan ni Lika. Sa kanyang tiyan ay lumabas ang isang marka, hugis bituin na may mata sa gitna. At sa oras na yon, isang sigaw ang umalingaw mula sa kanyang bibig, hindi boses niya, kundi boses ng isang nilalang na gutom, galit, at sabik na ipanganak. Sa 13 buwan, ako'y lalabas. At ang liwanag ay magluluksa. Muling lumapit si Mang Idro. Wala na tayong magagawa kundi paghandaan ang pagsilang, anya. Hindi na natin kayang pigilan ang pagbubuntis. Pero maaaring nating baguhin ang kalalabasan ng bata. Kung mababantayan natin ang sandaling iyon, maaari nating pilitin na ang kaluluwa ng bata ay mapunta sa liwanag. Ngunit kapalit nito ay isang matinding sakripisyo. Kailangang may isang buhay na ialay sa oras ng pagsilang, isang taong handang ibigay ang kanyang kaluluwa upang saluhin ang dilim. At kung wala, ang baryo ay masusunog sa gabi ng kapanganakan. Nagdesisyon si Aling Fidelina. Kung kinakailangan, siya ang magsasakripisyo. Sapagkat hindi na niya kayang makita ang anak na gamitin ng dilim. Ngunit may isa pang nilalang na nagmamasid mula sa anino, isang dating tagapangalaga na ngayoy magbabalik sa huling pagkakataon. Ang tanong, matatanggap ba ni Lika ang kapalaran? O haharapin niya ito bilang isang ina na nagmamahal, kahit ang anak ay halimaw? Sa sumunod na buwan, habang ang sinapupunan ni Lika ay palapit na sa pagsabog ng kanyang misteryosong pagbubuntis, hindi lamang ang baryo ng San Ambrosio ang kumikilos. Sa 4 na sulok ng kabundukan, nagsimulang tumawag ang mga sinaunang albularyo sa isa't isa. Hindi na ito simpleng sumpa, ito ay simula ng isang digmaan. Digmaan sa pagitan ng liwanag at kadiliman. Ang pinuno ng mga albularyo ay sila Kang Sidro, isang matandang tagapagmana ng orasyon mula sa bulubunduking itim. Sinasabing siya lamang ang natitirang anak ng mga tagabantay, isang grupong inalay ng kanilang lahi upang ipagtanggol ang balanse ng mundo. Sa kanyang panaginip, nakita niya ang pagbagsak ng San Ambrosio, isang baryo na magiging lunsaran ng paglabas ng unang supling ng bagong lahi ng aswang. Hindi na ito basta lamang pagbubuntis. Isa itong portal. Ang katawan ng dalaga ang magiging tulay ng bagong panahon ng kadiliman, wika nila Kang Sidro sa kanyang mga kasamang manggagamot. Kung papayagan nating isilang ang batang yan sa ilalim ng pulang buwan, hindi lang San Ambrosio ang maaapektuhan, kundi ang buong kapuluan. Mabilis na kumilos ang grupo. Kinontak nila si Mang Idro sa baryo. Isang pagpupulong ang naganap sa loob ng lumang kapilya, ang dating simbahan ng mga patron ng kabundukan, na ngayon ay ginawang taguan ng mga anting-anting, dasal, at lumang kasulatan. Doon, itinakda ang plano, sagupain si Silvino, putulin ang sumpa, at iligtas si Lika sa araw ng panganganak. Ngunit may balak rin si Silvino. Sa kabila ng pagkakabura niya mula sa anyong tao, ang kanyang espiritu ay nakagapos kay Lika dahil sa ritual ng pagsanib. At habang lumalalim ang gabi, dumarami ang mga nilalang na dumadalaw sa paligid ng baryo. May mga aninong gumagapang sa bubong. May mga mata sa gitna ng maisan. May mga hayop na nakikitang naglalakad ng tuwid na tila tao sa anyo.
Tuwing ikatlong gabi, ginaganap ni Silvino ang panaghoy ng kadiliman, isang ritual ng pagpapalakas ng sinapupunan ni Lika gamit ang takot ng mga taong nakapaligid. Bawat iyak ng bata, bawat pagkamatay ng hayop, bawat bangungot ng isang matanda, ay nagiging enerhiya upang mapalakas ang kapangyarihang isinisilang. Samantala, pinatindi ng mga albularyo ang kanilang paghahanda. Muling binuhay ang mga dasal ng liwanag, isang uri ng orasyon na matagal nang ipinagbawal dahil sa tindi ng kapangyarihan. Gumawa sila ng bakod ng banayad, isang bilog na itinayo sa paligid ng baryo gamit ang asin, abo ng aboho, ugat ng bagawak, at langis ng gabay. Sa gitna ng lahat ng ito, si Lika ay wala na sa katinuan. Minsan siya'y umiiyak at nagmamakaawa na ilabas ang bata. Minsan na may nagtatawanan at sinasabing, maghanda na kayo. Ang anak ko ang maghahatid ng bagong mundo. May mga sandali na ang kanyang tinig ay doble, isa ang boses ng babae, isa ay boses ng lalaking may halakhak na malamig at matalim. Sa ika-13 buwan, isang gabi bago ang kabilugan ng pulang buwan, inatake ng mga aswang ang baryo. Isang grupo ng 6 na nilalang ang bumaba mula sa kabubatan, lahat ay may mahahabang dila, pulang mata, at katawan ng tao, ngunit may pakpak ng paniki. Mabilis silang umatake sa mga gilid ng baryo, pinatay ang mga alagang hayop, sinira ang mga bakod, at tinangkang kunin si Lika. Ngunit naroon na ang mga albularyo. Sa unang pagkakataon sa kasaysayan ng baryo, nagliwanag ang buong San Ambrosio. Ang mga sulo ng apoy ay nagkulay bughaw. Ang simbahan ay umilaw kahit walang kuryente. At sa gitna ng baryo ay tumayo si Lakang Sidro, nakasuot ng puting balabal, may hawak na pamalo ng itim na kahoy, at sumisigaw ng mga salitang nilikha pa bago ang pagdating ng mga Kastila. Sa ngalan ng liwanag, sa ngalan ng dugo ng ating mga ninuno, pinapalayas ko ang lahat ng dilim. Isa-isang natupok ng liwanag ang mga aswang. Ang iba ay umatungal sa sakit at bumagsak, ang iba na may naging abo. Ngunit hindi lahat ay napatay. Ilan sa kanila ang nagtago sa kakahuyan, at isa, ang pinuno ng pangkat, ay tumama sa simbahan at nabiyak ang harapan ng altar. Mula roon ay sumingaw ang itim na usok. Tumigil si Lika sa pagkakasigaw. Tumayo. At sa kanyang tiyan muling kumibot ang bata. Ang kanyang mata ay nagkulay pilak, at nagsalita siya gamit ang tinig na hindi kanya, isang araw na lang. Isang gabi na lang. At ako'y lalabas. Maghanda kayo sa huling pagsubok. Dumating ang pinakahihintay o kinatatakutang gabi. Ang langit ay namumula. Ang buwan, hindi na bilog kundi tila mata na nakatingin sa mundo, ay nakapwesto sa pinakatuktok ng kalangitan. Ang buong baryo ng San Ambrosio ay tahimik. Walang ihip ng hangin. Walang kuliglig. Ang mga tao ay nagkukulong sa kanilang tahanan, may ilan na patuloy na nagrorosaryo, may ilan na umiiyak sa sulok. Sa gitna ng katahimikan ay ang bahay nila Lika, napapalibutan ng mga anting-anting, asin, halamang gamot, at bantay ng 6 na albularyo. Sa loob ng silid, si Lika ay nakahiga, pawis na pawis, nanginginig, at ang tiyan ay kumikibot na parang may buhay na hayop sa loob. Mula sa kanyang mga labi ay may umaagos na usok. Hindi siya makaimik, ngunit umiiyak ang kanyang mga mata. Kasama niya sa silid si Aling Fidelina na walang tigil sa paghawak sa kanyang kamay, habang binubulong ang parehong panalangin mula sa kanyang pagkabata. Anak, kaya mo to, lalaban tayo. Hindi ikaw ang pipili ng kadiliman, bulong ng ina. Sa labas, handa na ang mga albularyo. Nakaayos ang bilog ng pagbabantay, isang sinaunang sagradong bilog na hindi kayang pasukin ng anumang nilalang ng dilim kung buo ang konsentrasyon ng liwanag. Pinaghalong dasal, at dugo ng tagapagbantay ang gamit upang buuin ito. Ngunit isang malakas na pag-uga ang naganap. Nyanig ang lupa. Umangat ang mga ugat mula sa ilalim ng lupa. Mula sa kagubatan, may mga aninong mabilis na lumalapit. Dumating ang mga nilalang ng kadiliman. Mga aswang, tikbalang, manananggal, lahat ay tila tinawag ng kapanganakan. Isa lang ang layunin nila, kuhain ang sanggol at isama sa kanilang lahi. Handa na sila, sabi ni Lakang Sidro. Panahon na rin para tayong liwanag ay lumaban. At nagsimula ang labanan sa gitna ng buwan. Habang sa labas ay umaalingaw ang sigawan at orasyon ng mga albularyo, sa loob ay dumadaing si Lika. Mula sa kanyang tiyan ay may liwanag at dilim na nagsasalpukan. Lumalabas ang mga ugat sa kanyang balat. Ang kanyang mata ay umiikot ang itim at puti. Hindi na siya makagalaw. Biglang pumasok ang isang anino sa loob ng silid, isang aswang na nakalusot sa bilog.
Tumalon ito handang dakmain si Lika. Ngunit sa huling segundo, sumalubong si Aling Fidelina, bitbit ang punyal na pinagpala sa ilalim ng 3 buwan. Isang tusok. Isang sigaw. Isang liwanag. At naglaho ang nilalang sa hangin. Ngunit si Aling Fidelina ay sugatan. Mama, sigaw ni Lika. Huwag mo ko iwan. Huwag, ngunit mumiti si Aling Fidelina at bumulong, kahit sino pa ang anak mo, anak kita. Kaya kong isakripisyo lahat. Pati buhay ko, at doon nagsimula ang pagsilang. Sa unang ungol ng bata, tumigil ang lahat ng nilalang. Sa kagubatan. Sa bubong. Sa gilid ng simbahan. Maging ang mga aswang na nakikipaglaban sa mga albularyo ay napaatras. Umalingaw-ngaw ang iyak. Isang ungol na hindi parang sanggol, kundi parang daing ng napakaramdam na espiritu. Ang ilaw sa paligid ay pumutok. Ang mga kandila ay napundi. Ang mga albularyo ay napal. Tumayo si Lika, kahit pagod, kahit duguan, bitbit ang sanggol sa kanyang mga braso. Isa itong nilalang nakahawig ng tao, ngunit ang mata ay tila basag na salamin at ang balat ay malamig at maputla. Pero ito rin ay humihinga. Umiiyak. Buhay. Hinakbang ni Lika ang pintuan. Hindi ko ito ipapasa sa inyo, sigaw niya. Ako ang ina ng dilim. Pero kaya kong piliin ang liwanag. Hindi ko hahayaan ang anak kong maging halimaw. At sa gitna ng bilog ng mga albularyo, dinala niya ang sanggol. Inilagay sa altar ng liwanag. Tumindig sila kang sidro. Ihanda ang sagradong orasyon. Ang mga albularyo ay sabay-sabay na bumigkas ng mga sinaunang dasal. Ang hangin ay umikot. Ang lupa ay lumindol. At sa 3 oras, mula sa langit ay bumaba ang isang bughaw na liwanag. Tinamaan nito ang sanggol at sumigaw ito ng malakas. Lahat ay napasinghap. Muli itong umiyak, ngunit ngayon, ang mata ay naging normal. Ang balat ay naging mainit. Ang anyo ay naging tao. Nagtagumpay sila. Nagawa nilang ihiwalay ang kadiliman sa sanggol. Ngunit kapalit nito, si Lika ay bumagsak. Napagod ang kanyang katawan, ang kanyang kaluluwa. Isinuko niya ang lahat para sa kanyang anak. Sa kanyang huling hinga, pangalanan mo siya. Lucas. Ang liwanag na galing sa dilim, makaraan ang gabing bininyagan ng luha, apoy, at liwanag, unti-unting bumalik sa katahimikan ang baryo ng San Ambrosio. Ngunit hindi na ito ang dating baryo na puno ng simpleng buhay at ordinaryong mga kwento. Simula nang isilang si Lucas, ang anak ni Lika, at nang nilalang ng dilim, nagbago ang ihip ng hangin. Nagbago ang takbo ng panahon. At higit sa lahat, nagbago ang katahimikan. Sapagkat sa likod nito ay may natitirang tanong na kumakaway, tapos na ba talaga ang lahat? Lumipas ang mga taon. Pinalaki si Lucas ng mga albularyo at ng ilan sa mga matandang babae ng baryo. Hindi siya itinuring na karaniwang bata. Mula pa lamang sa pagkabata, may mga senyales na ng kakaibang kapangyarihan, nakikita niya ang mga anino sa dilim, naririnig ang bulong ng hangin, at minsan, nakakausap ang mga hayop na parang kapwa niya. Ngunit siya rin ay mabait, masunurin, at mapagkumbaba. Sa tuwing tatanungin siya kung sino ang kanyang ina, tahimik lamang siyang tititig sa langit. Sa puso niya, alam niyang may kabutihang nagmula sa kanyang pinagmulan. Ngunit alam din niyang sa loob ng kanyang dugo, may halong kadiliman, at ito ang buong buhay niyang kinailangan pakibagayan. Minsang nagtagpo muli sina Kang Sidro at Mang Idro sa burol ng baryo upang pag-usapan ang kinabukasan ni Lucas. Ang bata ay may dalang sumpa, ani Kang Sidro. Ngunit siya rin ang susi upang wakasan ito. Ang tanong, pipiliin ba niyang puksain ito o yakapin? Binigay ni Lika ang buhay niya hindi para pigilan si Lucas, kundi para gabayan siya. Naniniwala ako sa batang yan, sagot ni Mang Idro. Ngunit sa kabilang dako ng kagubatan, sa malalim na hukay na dating altar ng ritual, unti-unting namumuo muli ang presensya ni Silvino. Sa bawat panaginip ng mga batang lalaki sa baryo, muling nagbabalik ang kanyang tinig. Dahan-dahan. Malalim. Matapang. Ako ang ama mo, Lucas. Tinawag ka para sa kadakilaan. Ipinaglihi ka upang mamuno sa amin. Kailan mo ako tatanggapin? Minsan sa gabi, hindi na makatulog si Lucas. Habang nakatingin siya sa buwan, may mga tanong na bumabalot sa kanyang isip. Ano ba talaga ako? Tao? Halimaw? Anak ng liwanag o tagapagmana ng dilim?
Hanggang sa dumating ang araw ng kanyang ika-18 kaarawan. Iyon din ang ika-18 taon ng pagkamatay ng kanyang ina. Isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa baryo. At sa panaginip ni Lucas, nagpakita si Lika, nakasuot ng puting bestida, may liwanag sa mukha, at may hawak na bulaklak ng gabi. Anak, hindi mo kailangang mamili sa pagitan ng dilim at liwanag. Nasa iyo ang kakayahang baguhin ang daan ng kapalaran. Hindi mo kailangang maging tulad ng pinagmulan mo. Magdesisyon ka base sa puso mo. Pagkagising ni Lucas, tahimik siyang naglakad patungong gubat sa lugar kung saan siya isinilang. Sa gitna ng dating altar, naroon pa rin ang basag na bato, ang sirang kandila, at ang upos ng mga anting-anting. Doon siya lumuhod. Huminga ng malalim. At sumigaw. Hindi kita tatanggapin, Silvino. Hindi ako ikaw. Hindi ako nilalang mo. Ako si Lucas, anak ng isang babaeng nagsakripisyo para sa kabutihan. Hindi mo ako makukuha. Biglang lumitaw mula sa mga anino ang anyo ni Silvino, hindi na buo, kundi halo-halong usok, anino, at apoy. Nais niya sanang pasukin ang katawan ni Lucas, ngunit nagliyab ang balat ng binata. Mula sa kanyang mga mata ay lumabas ang liwanag na matagal nang itinatago ng dugo ni Lika. Umalinggaw ang orasyon ng mga albularyo sa di kalayuan. Tumayo si Lucas. Sa kanyang kamay ay kusang nabuo ang simbolo ng 3 buwan ng banayad, isang marka na tanda ng huling tagapagtanggol laban sa dilim. Sa huling pagkakataon, sumigaw si Lucas, wakasan na ang sumpa. Ako ang huling anak ng propesya. Hindi ako hari ng dilim, kundi bantay ng liwanag. Isang malakas na liwanag ang pumutok sa altar. Ang lupa ay nayanig. Ang mga ugat ay nasunog. Si Silvino ay nagsisigaw habang unti-unting nagiging abo ang kanyang presensya. Hanggang sa tuluyang naglaho. At sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, tunay na katahimikan ang bumalot sa gubat ng San Ambrosio. 1-0